your word, Ama, sa bawat isa sa amin ngayong araw na to. Thank you for your grace and mercy sa lahat ng pasasalamat na aking mga kapatid na narinig mo ngayong araw na to, Panginoon. Patuloy kaming nagpapasalamat, O Diyos, sa kabutihan mo at kagandahang loob sa bawat isa sa amin. Ama, thank you for the salvation. And Lord, thank you, Father God, for the truth that we can hear, we can understand yung mga bagay na pinaniniwalaan namin. And Lord, we embrace it, Father God. Allow us, Ama, na patuloy na mabago ang aming buhay sa pamamagitan ng biyaya mo. And Lord, we believe, Father God, na wala nang higit pa, na hihigit sa katotohanan mo, Panginoong Jesus, na siyang magliligtas sa amin, na Lord, we are sinner, Father God, but because of you, you wash us, you cleanse us, Panginoon, at binigyan mo kami ng bagong buhay, Ama, bagong pag-asa, hallelujah, na nagtitiwala sa iyo, Lord. Kaya Lord, we consider, Panginoon, ang word mo ngayong araw na to, na mabigyan mo, Panginoon, Lord, ng malalim na pangunawa ang bawat isa sa amin, na makita namin ang kahalagahan, Panginoon, ng iyong banal na salita according to your word, according to your will, according to your purpose na mag-delight sa bawat isa sa amin, Panginoon, ng aming mga buhay, Ama. Na Lord, ito po ang tumanim sa puso at isip namin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay. Hallelujah, Lord. We acknowledge your Holy Spirit sa oras na to. In Jesus' name, Father God. Amen and amen. So, ang atin pong topic ngayon is don't compromise yourself. So, pag-aaralan po natin yung about sa Judges. Amen. At sa mga hindi po nagbabasa pa sa Book of Judges, amen, meron po tayong nakatala sa Bible natin na meron pong 12, no? 12 po, 12 na judge sa Book of Judges, pero consider po na judge din po si Prophet Samuel. Amen? Kasi bago po nagkaroon ng king, na first king natin, which is si Saul, amen, ang nag-judge po sa Israel ay si si Prophet Samuel po. So, pang 13 po si Tatay Samuel bago po nagkaroon ng hari. So, ayon po sa Bible, no, sa Book of Judge, meron pong 12 and last po doon si Tatay Samson. Amen? Pero 13 po kasi kasama po talaga si Prophet Samuel dahil alam na alam naman natin na bago sila humingi ng hari po, nag-rule po si Tatay Samuel sa Israel. Amen? At makikita natin na sa lahat po ng judges sa Book of Judge, sa hukom, amen, lahat ng mga judge doon is hindi po pinahayag ang kanilang kapanganakan. Hallelujah. At makikita natin kapag nagbasa po tayo is si Samson lang po ang pinahayag ang kapanganakan na sinabi that he is a Nazareth baby. So ang inumang ibig sabihin ng Nazarite baby, ito po yung nag-take ng vow. Amen, sa Panginoon. At mula po ng bata siya, bago pa lang siya lumabas sa mundong ito, para siyang si Jesus Christ, Jesus Christ is also Nazareth baby, dinedicate na po siya para sa Panginoon. At doon, sinabi po kay Manoah at doon sa kanyang nanay, amen, na huwag siyang kakain, di ba, iinom ng mga alak na gawa sa ubas, kahit pa kumain ng pasas, uminom ng wine, o grape juice, o galing sa ubas, hindi po maaari. Makikita natin yon sa number 6, 1 hanggang 8. At hindi rin po pwedeng putulin ng kanyang buhok, amen, at hindi siya pwedeng makipag-contact sa mga dead body, sa mga patay na katawan. Amen. So dito po sa Judge, makikita natin na si Tatay Samson. Amen. Siya po ay napaka-complicated man sa lahat ng mga naging judge. Amen. But still, 'di ba po, God used him. Madalas po siya ma-attract. Na-attract po talaga siya sa mga babae. Amen. Hallelujah. At ang ano pa nun, ang nakakapagtaka pa, naa-attract siya sa mga babae na iba ang Diyos, hindi ang Panginoon natin. Doon siya madalas naa-attract. At sometimes po, it's hard to understand
paanong ang ating Panginoon ay gumagamit ng mga ganitong tao po, ano? But, you know, katulad po ng sabi ko, Diyos siya. Siya po ang may karapatan na gumamit sa bawat isa sa atin. And katulad ng sabi ko, He is the only Nazareth na ano na nag-judge. Amen? Bukod po sa mga judges na tumayo noon. Ang unang judges sa hukom noon is si Othniel. Amen? Ito po yung manugang ni Caleb, kundi po ako nagkakamali. Si Etud ang pangalawa, si Shamgar, si Deborah, ang nagkaisa-isang babae po, si Deborah, si Gideon, si Tola, si Jair, si Jephthah, si Ibzan, si Elon, si Abdon, at saka po si Tatay Samson. So, dito po makikita natin, but even ganun po ang sitwasyon ni Tatay Samson, nakikita natin doon na from the conceiving pa lang, sa papanganakan pa lang niya, pinagpala na po talaga siya. Amen? At makikita natin doon na kahit na nag-i-stumble siya, kahit na nagkakasala siya sa Panginoon, isa pa rin siya sa binilang sa Hall of Faith. Isa pa rin siya sa man, 'di ba? Na naging valiant yung kanyang mga bagay na ginawa niya for the Lord. Amen? Dahil merong layunin ang kanyang buhay. So makikita natin na dito po sa kwento na to na paano natin mai-reconcile. Amen? Even sa kwento niya po makikita natin yung buhay natin na tayo po madalas din nasa trouble, madalas din may shortcoming. Amen? And some of us, naniniwala po ako, bawat isa sa atin, naka-encounter din po tayo ng mga tao. No? Na-encounter din natin yung mga leaders natin. Naka-encounter din tayo ng mga tao sa church. Amen, na may mga shortcoming, especially kapag tinitingnan natin yung kanilang mga moral, 'di ba? Yung mga moral character nila, yung mga moral mga moral character nila sa harap ng Panginoon. And bawat isa po sa atin, totoo pong may shortcoming tayo. Bawat isa sa atin may pagkukulang tayo. Wala sa atin dito na perfect ka sa buong araw. Wala sa atin na may isang Diyos lang tayo na perpekto. Amen? Kasi kapag ang tingin natin sa bawat isa sa atin, amen, is katulad ng mga perfect na tao na tinitingnan natin na hindi sila magkakamali, is mapapahamak din tayo. And minsan tinitingnan natin yung mga tao na dapat nag-iimpluwensya sa atin, 'di ba po? Sa ating buhay dahil alam natin na mas matagal na sila na pumapasok sa church, dapat nakikita ko na bunga sa kanila pero sila pa yung natitisod ako, 'di ba? Madalas naririnig ko rin sa mga kapatid natin, may mga naririnig ako na may mga leaders kayo na ganon. Amen. And ito po yung nakakalungkot kasi we always look to the moral failures. Nakatingin tayo sa moral, sa mga karakter nila kung saan sila pwedeng bumagsak. Amen? Kailangan po nating lumakad sa pananampalataya sa Panginoong Diyos. At hindi po tayo laging tingin ng tingin sa mga kakulangan nila. Even kami pong mga leaders, meron kaming shortcoming. Nagkakamali po kami. And even ikaw, nagkakamali ka. Whether you like it or not, magkakamali ka. Kaya nga makikita natin sa Book of Judges, doon pinapatunayan na kahit sino pang mag-leader, kahit sino pang mga taong tumayo, walang higit na makakahigit sa Panginoon natin. At yun yung gusto ng Panginoon na makita natin na walang taong makakapagpantay sa ginawa ng Panginoong Jesus. Walang tao na makakaabot. Kaya nga sabi, walang taong nakaabot sa kanyang kaluwalhatian. Kaya wag po kayong magtaka kung nakakakita kayo ng mga leader, and even wag ka nang tumingin, sarili mo na lang, Ate Kelly. Sarili mo na lang, Ate Melda. Sarili ko na lang ang tingnan ko. Am I perfect? 'Di ba? Bago ako tumingin sa tao, bago ako tumingin sa iba. 'Di ba? Wala ba akong kakulangan? Wala ba akong kahinaan? Kasi we are made, lahat tayo, ginawa tayo ng Panginoon na may kahinaan. Kasi para sa panahon na mahina tayo, hindi tatanggalin ng Lord yung kahinaan natin.
Kasi gusto niya sa panahon na mahina tayo, lagi tayong tumatakbo sa Kanya na palakasin niya tayo kasi the Lord is my strength. Lahat sa Bible makikita niyo, the Lord is my strength, the Lord is my refuge, the Lord is my savior, the Lord is my guidance, 'di ba? My shelter. Kaya my teacher, my helper, my comforter. So kaya kailangan natin ng Lord para mag-save sa atin kasi we failed. Whether you like it or not, you will fail. Diba? Hindi tayo makakaabot. Kaya minsan, we have to separate na po, na makaka-encounter tayo ng mga tao na sometimes, diba, magiging totoo yung pagtingin natin sa kanila na magiging, pagdating ng araw, they will become false teacher. Amen? And sometimes, kaya nga hindi natin pwedeng ilagay yung pananampalataya natin sa tao eh. Kasi they stumble, we stumble. Diba? Kaya matuto po tayo na i-separate natin yung ating faith at saka yung unfaithfulness, yung mga faithful deeds natin at saka yung mga bagay na pwede nating magawa na unfaithful sa Diyos sa pamumuhay natin. Kasi meron po tayong magagawang unfaithful sa Panginoon. Kahit na sometimes ayaw natin kasi ang laman ay mahina. And it hard sometimes kasi kasama yung mga bagay na yon at konektado yon sa paglilingkod natin. Amen? Konektado lahat yun sa paglilingkod natin. Makagawa ka ng mabuti at masama, konektado yon sa paglilingkod natin, sa pagkatao natin, di ba? Sa pagja-judge sa atin ng Panginoon, konektado lahat yon. Amen? Kaya, unfortunately, dito po sa ating pag-aaralan, no po, kuhanin natin yung mga principle on how we separate yung faithful deeds ng buhay natin o ng ibang tao sa mga unfaithful life na tayo rin po kasi may liability tayo. Meron tayong pananagutan doon sa mga unfaithful na ginagawa natin sa Panginoon at sa mga faithful things na ginagawa natin sa Panginoon. Kasi bakit? Kapag nakatingin tayo pag nakatingin tayo sa unfaithfulness ng mga tao, 'di ba? Na mananampalataya naman siya, ba't siya nagkakasala? 'Di ba? Mananampalataya naman siya, ba't hindi ko nakikita 'yung bunga sa kanya? Ang tagal-tagal niya na naglilingkod sa Diyos, bakit ganun pa rin 'yung ugali niya? Leader pa naman siya. Amen? Si Tatay Samson po, he is a leader. Siguro kung makikita mo 'yung mga pagkukulang niya, mga pagkakamali niya, 'di ba, mai-stumble ka din. Kasi pumatol siya sa mga prostitute. Pumatol siya sa iba ang Diyos, 'di ba? Pero mababasa nyo sa Judge, pag binasa nyo, ang Diyos din po ang naglagay ng desire na yun sa kanya, kaya siya naging ganun. Amen? Bahagi yun ng kwento ng buhay niya at plano ng Panginoon sa kanya. Amen? Actually, pag binasa mo yung umpisa, naging matapat siya sa Panginoon sa paglilingkod sa Diyos. 'Di ba? Ganun yung pagkaka-describe sa kanya kahit na may mga bagay na nagkaroon talaga siya ng pagkakasala sa Panginoon. Amen? Na hindi ko po pinagtatanggol o gina-justify si Tatay Samson sa kanyang buhay. At hindi ko po binibigyan ng excuses, 'di ba? Dahil totoo na nagkasala siya. Totoo na nagkaroon siya nagkaroon ng grief yung Holy Spirit. Amen, sa kanya. And yet, 'di ba? Totoo din. Amen? Na sa kabila ng lahat ng 'yon, ng mga shortcoming niya, ng mga pagkakamali niya, ng mga kasalanan niya, God uses him. Ginamit pa rin siya ng Diyos at binigyan niya ng kalayaan ng Israel sa loob ng 20 years. Amen? Whether you like it or not, whether may kapintasan kayo sa buhay niya o hindi bilang leader, yes, may pagkakamali siya, pero ang Diyos pa rin ang pumili sa kanya, ang Diyos pa rin ang nagdesisyon para maging judge siya sa Israel. Amen? At ganun din po sa mga leaders natin. Ganun din sa mga pastor natin, ganun din sa mga tao sa paligid natin. Diyos pa rin ang pumili sa kanila, hindi tayo. Kaya we cannot judge people. Hindi natin pwedeng sabihin na, hindi na magbabago yung asawa ko, hindi na magbabago yan, ganyan na yung leader ko na yan, wala nang pagbabago yan. We cannot judge them. Kasi even the last minute, pwede pa rin silang gamitin ng Panginoon at pwede pa rin silang iligtas ng Diyos. Amen? So tayo po'y dumako sa istorya po
ni tatay, no? Kasi makikita natin dito yung patuloy na sovereignty ng Panginoon na kahit sa mga tao, amen, na gustong gamitin ng Diyos, magpe-prevail pa rin yung sovereignty o kapangyarihan ng Panginoon sa kanila. Yung mga tao na ordinary people, para gawin niyang extraordinary sa mga work na pwedeng gawin ng Panginoon sa kanilang buhay. Dahil ang Diyos ang pumili sa kanila. Only Jesus can walk perfect in this world. Wala pong ibang lumakad sa mundong ito ng perpekto. Even ikaw at ako ngayon, hindi tayo makakalakad ng perpekto sa harap ng Diyos. Kaya huwag tayong maghanap ng perfect sa mundong ito. Bagkos na po, igalang natin at irespeto natin yung pinili ng Panginoon. Amen. So tayo po ay dumako sa Judge 16. Hallelujah. Minsan, si Samson ay nagpunta sa Gaza. Doon, may nakilala siyang isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Siya ay nagpalipas ng gabi roon kasama ang babaeng ito. Nalaman ng Pilisteo na siya ay nagkaroon, kaya pinaligiran siya sa lugar na iyon at magdamag na nagbantay sa pasukan ng lungsod. Pinasya niyang magbantay hanggang umaga upang tiyak na mapatay si Samson. Ngunit ng hating gabi, na'y pumunta sa pintuang bayan si Samson. Inalis ang mga pangharang ng poste at trangka. Pinasan niya ang mga ito at dinala sa ibabaw ng gulod sa tapat ng Hebron. So sa madaling salita, kahit gusto po nilang hulihin si Tatay Samson dahil may likas na kalakasan, di ba? May extraordinary work at strength, might na binigay kay Tatay Samson from the beginning pa lang po. Yun ay ginamit niya. Amen? So pagkatapos nito, umibig naman si Samson sa isang dalagang nakatira sa libis ng Sorek. Siya ay si Delilah. Ang babaeng ito ay nilapitan ng 5 pinunong Pilisteo at kanilang sinabi, suyuin mo si Samson para malaman namin kung ano ang lihim ng kanyang lakas at nang mabihag namin siya kapag nagawa mo iyon, bawat isa sa amin magbibigay sa iyo ng 1,100 pirasong pilak. Kaya't sinabi ni Delilah kay Samson, sabihin mo naman sa akin kung saan nanggagaling ang iyong lakas. Paano ka ba maigagapos at madadaig? Sumagot si Samson, kapag ako'y ginapos ng 7 sariwang yantok, manghihina ako gaya ng karaniwang tao. Sinabi ito ni Delilah sa mga pinunong Pilisteo at siya ay binigyan niya ng 7 sariwang yantok at ginapos kay Samson. Samantala, may ilang Pilisteo naman na nag-aabang sa kabilang silid. Pagkatapos ay sumigaw si Delilah, Samson, may dumarating mga Pilisteo. Ang yantok na iginapos kay Samson ay nilagot niya para lamang nasusunog na sinulid kaya hindi nila nalaman ang lihim ng kanyang lakas. Huminto po muna tayo doon. So dito po makikita natin na una sumiping siya. Una nagkaasawa po si Samson, then sumiping po siya sa bayarang babae and si Delilah po bayaran din. Kaya nga sinabi ng Pilisteo sa kanya na akitin nila at alamin niya kung anong kahinaan ni Samson at babayaran po siya ng 100 pirasong pilak. Dahil bayaran din po si Delilah. So dito, yung unang pagsisinungaling ni Samson sa kanya, amen, hindi po nagtagumpay. Amen? So basahin natin, nasira pa rin niya na parang sinunog na sinulid yung mga sariwang yantok na sinabi niya na makakapagtanggal ng kanyang kahinaan. Pangalawa, kaya sinabi ni kumuha si Delilah ng bagong kaya sinabi ni Samson, kapag ako'y ginapos mo, 10 po muna tayo. Dahil dito, sinabi ni Delilah, niloloko mo lang pala ako kasi nungalingan lang ang sinabi mo sa akin. Sabihin mo naman sa akin kung paano ka talaga maigapos. Kaya sinabi ni Samson, kapag ako'y ginapos ng bagong lubid na hindi pa nagagamit, manghihina ako gaya ng karaniwang tao. Kumuha si Delilah ng bagong lubid at ginapos kay Samson. Pagkatapos ay sumigaw siya, Samson, may dumarating na Pilisteo, samantalang may mga lalaking nag-aabang sa kabila ng silid. Ngunit ang gapos ni Samson ay nilagot niya na parang sinulid. Amen? So pangalawang pagsisinungaling po ni Samson kay Delilah. Pangatlo po. Kaya sinabi ulit ni Delilah kay Samson, hanggang ngayon niloloko mo ako at hindi ka nagsasabi ng totoo. Sabihin mo naman sa akin kung paano ka magapos. Sinabi ni Samson, kapag pinag-isa mo ang 7 tirintas ng aking buhok, saka pinalupot ng isang tulos.
Manghihina ako at magiging katulad ng karaniwang tao. Kaya pinatulog ni Delilah si Samson at pinag-isa ng 7 tirintas nito. Pagkatapos, pinalupot niya ito sa isang tulos sa sumigaw, "Samson, may dumarating na mga Pilisteo!" Ngunit siya ay gumising at dali-daling kinalas ang tulos ng kanyang buhok. Kaya sinabi sa kanya ni Delilah, "Ang sabi mo'y mahal mo ako. Hindi pala totoo. 3 beses mo na akong niloloko. Bakit ayaw mong sabihin sa akin ang lihim ng iyong lakas?" Araw-araw iyon inuulit niya kay Samson hanggang mainis ito. Kaya sinabi niya ang totoo. "Alam mong mula pagkabatay inilaan na ako sa Diyos bilang isang Nazareo. Miminsay hindi pa nasasayaran ng panggupit ang aking buhok. Kaya kapag naputol ang aking buhok, hihina akong katulad ng karaniwang tao." Nabatid ni Delilah na nagsasabi na ng totoo si Samson, kaya ipinatawag niya ang mga haring Pilisteo. Pinagsabi niyang nagtapat na si Samson, kaya maaari na silang magbalik sa Zoreth. Nang nagbalik ang mga pinuno roon, dala ang perang ibabayad kay Delilah. Si Samson naman ay pinatulog ni Delilah sa kanyang kandungan. Nang ito'y mahimbing nang, tumawag siya ng isang tao at ginupit ang 7 tirintas ng buhok ni Samson. Nang mawala ang kanyang kakaibang lakas, ginising ni Delilah si Samson at sinabi, "Samson, may dumating na mga Pilisteo." Nagtangkang bumangon si Samson sapagkat akala niya'y makakawala siyang tulad ng dati. Hindi pa niya namamalayan, iniwan na siya ni Yahweh. Binihag siya ng mga Pilisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Sila'y dinala nila sa Gaza, tinalian ng tanikalang tanso at pinagtrabaho sa isang gilingan sa loob ng bilangguan. Samantalang unti-unting humabang muli ang kanyang buhok. Amen. So purihin po ang Panginoon. So dito po makikita natin yung aking sinasabi na lesson natin kung paano kailangan wag tayong mag-compromise ng sarili natin sa ating buhay. Amen? Una po, bakit? Kasi tayo pong mga tao, hindi tayo babagsak sa maliit lang, di ba? Sa maliliit na bagay. Hindi tayo nagkakaroon ng trouble. Little compromise, number 1 po, little compromise lead a big fall. Guard the little things. Amen? So, hindi tayo bumabagsak sa maliliit lang na suddenly, di ba, magkakaroon tayo ng trouble. Amen? Ito po ay nagiging patong-patong na maliliit na compromise. Ano ba yung compromise? Ito yung tinatawag na parang pakikisama mo o pagsang-ayon mo sa mga bagay kahit alam mo naman na mali. Nakikipag-compromise ka sa mga tao sa paligid mo. Kaya ang nangyayari po, nami-misalign ka o nami-misled ka. Amen? Dahil sa kanila, dahil sa kompromisong ginagawa mo. Amen? So, saan ba nagsimula si Tatay Samson? Una po, binawal siya, 'di ba, na wag siyang wag siyang iinom ng mga sa ubas, wag siyang kakain ng mga galing sa 'di ba? Binili niya sa kanya ng magulang niya. Pero anong ginawa niya? Pumunta siya sa vineyard ng ubasan at nakakita siya ng leon doon, pinatay niya pa yung leon. Tapos hindi pa siya nakontento. One day binisit niya pa yung leon. Nung nakita niya na may pulot-pukyutan doon sa bangkay ng leon, pati mga magulang niya dinamay niya. Kumuha siya ng pulot-pukyutan na nandoon nang galing sa patay na leon. At binigay niya sa kanyang mga magulang na pinagbawal ng Panginoon na wag silang kakain ng galing sa patay. At yun ay patay na leon, doon niya kinuha dahil doon namahay yung binisita niya, nung binisita niya yung leon na kanyang pinatay. Amen? So patong-patong na kasalanan. Amen? Tapos, pumatol po siya sa ibang Diyos na mga babae at mga bayaran pa. Hindi lang isa, dalawa. Amen? 2, 3. Sunod-sunod po, na parang okay lang sa kanya. Lahat ng mga bagay na ginagawa niya. Hanggang mailagay siya sa isang malaking trouble. Amen? Yun po yung nagagawa ng mga little compromising kasi nalilid tayo sa big fall. Hindi tayo nagkakaroon ng mabigat o mataas na pagbagsak dahil lang sa maliliit na bagay. Ito yung mga pagbagsak na maliliit na bagay na nagpatong-patong sa harap ng Panginoong Diyos. Amen? At dun po nakikita yung pagbagsak natin. Number 2. Do not compromise yourself. Bakit po? Because compromise eventually make us oblivious to the obvious. Amen?
Pag sinabing oblivious, yung hindi mo naaalintana o hindi ka nagiging aware. Amen? Katulad niya, ilang beses na siya, di ba, ikaw, una, niloko siya ni Delilah. Di ba? Hindi mo ba napapansin na niloloko ka pangalawang beses, tapos dumarating yung mga Pelisteo, hindi mo ba napapansin na niloloko ka? Di ba? 3 times siyang nagsinungaling. Hindi ba niya nare-recognize? 'Di ba? Yung mga kasinungalingan na sinasabi sa kanya ni Delilah, hindi mo ba na-discern? Ikaw, yung mga ginagawa sa'yo ng tao, una, pangalawa, 'di ba? Una okay pa eh. Pero pag pinangalawahan mo pa, 'di ba? Na alam mong niloloko ka ng mga tao, tapos pinangalawahan mo pa, 'di ba? Niloloko mo na minsan yung sarili mo. You're using yourself. Then, pangangatluhan mo pa, bumabagsak ka sa same mistake na paulit-ulit ka nagtitiwala sa mga tao na hindi mo dapat pagkatiwalaan dahil paulit-ulit ka din nilang niloloko. Same person, same mistake na ginagawa nila sa'yo. Pero, hindi mo nare-recognize, hindi ka nagkakaroon ng discernment. And yun yung minsan nagbubulag-bulagan tayo. Nagiging bulag tayo kahit hindi tayo totoong bulag. Amen? Dahil alam naman natin, obvious na obvious yung ginagawa nila sa atin. Pero hindi natin inaalintana. Amen? So yun po, do not compromise to yourself sa mga ganitong bagay. Kung meron kayong mga kaibigan na alam mo na dinadala ka na, mini-misled ka na sa ibang gawi, di ba, na hindi makakapagpalapit sa'yo sa Panginoon, why you let them? Bakit patuloy ka pa rin nagko-compromise sa kanila? Number 3 po, compromise templates as to God's strength. Pag sinabing templates, ito po yung nauubos ka. Templates. Nauubos ka, inuubos nila. Amen? Yung lakas mo, inuubos nila yung strength mo. Katulad dito po kay Tatay Samson, dahil sa paulit-ulit na ginagawa, 'di ba? Ng mga tao sa kanya, at patuloy-tuloy niyang kino-compromise at nakikisama siya sa mga tao na 'yon. Hindi niya namalayan, the Lord, 'di ba? Left him. Iniwan siya na ni Yahweh. Iniwan na siya ni Yahweh. Makikita niyo po sa verse 20, sabi doon, 'di ba? Si Samson naman ay pinatulog ni Delilah sa kanyang kandungan nang ito'y mahimbing na, tumawag siya ng isang tao, ginupit ang 7 tirintas ng buhok at ginising ni Delilah si Samson at sa kanyang sinabi, Samson, may dumating na Pilisteo, nagtangkang bumangon si Samson sapagkat akala niya makakawala siyang tulad ng dati. Hindi pa niya namamalayang iniwan na siya ni Yahweh. Kasi may covenant po siya. Katulad ng sabi ko, he is a Nazarene baby. 'Di ba? Nung pinutol niya, excuse me, nung pinutol niya yung kanyang buhok at sinabi niya yon kay Delilah, parang pinutol niya na rin yung kanyang covenant sa Panginoon. He is a Nazarene baby na sinabi niya doon na pinili siya ng Panginoon. Alam niya, 'di ba? Alam niya na from pagkabata pinili siya ng Panginoon at wala pang kahit gunting na gumupit ng kanyang buhok dahil alam niya na 'yun ang covenant niya sa Panginoon. Amen? At ang lakas niya, hindi naman talaga doon sa buhok nang gagaling. Amen? Dahil 'yun sinunod ng magulang niya, dahil 'yun ang instruction at bilin sa kanya ng Panginoon. Kaya 'yun ay ginawa nila. Pero the Lord was his strength. Not because of his hair, but because pinutol niya yung covenant na yon, yung instruction ng Panginoon na yon, di ba? Hindi niya namalayan na yung connection niya sa relasyon niya sa Panginoon, di ba? Ang tunay na nagbibigay sa kanya ng lakas, pinutol niya. And ganun tayo. Sometimes when we compromise, ginagamit natin yung ating pusong mandaraya, yung emosyon natin sa ibang tao, we compromise, di ba? Sa mga tao sa paligid natin, di natin namamalayan, mas kinompromise natin yung relasyon natin sa Diyos kaysa masira yung relasyon natin sa mundong ito. Mas pinipili nating i-compromise yung connection natin at relasyon natin sa mga Panginoon kaysa i-disconnect. 'Di ba? Mas pinipili nating okay lang naman na masaktan natin si Lord, wag lang yung mga tao na nakikita natin, wag lang yung mga tao na nasa paligid natin. Kahit na alam natin na nagko-compromise na tayo dahil alam natin na tayo ay may pananagutan sa Panginoon. And sometimes, ganun yung buhay natin. Okay lang naman sa Lord, hingin nila ako ng tawad mamaya.
Di ba po? Nauubos tayo. Hindi natin namamalayan, nauubos yung pagkakataon, nauubos yung oras, nauubos ang panahon dahil sa compromising na ginagawa natin. And ang katotohanan po talaga, tayo pong mga tao, ang lakas natin galing sa Diyos. Kaya nga sabi sa Exodus 15:2, the Lord is my strength. Di ba? Sabi ni Moises doon. Sabi naman ni Tatay David sa Psalm 28:7, the Lord is my strength and shield. Di ba? Sabi pa nga, meron pa nga salita, the joy of the Lord is my strength. Nasa Psalm din po yun. Habakkuk 3:19, sabi niya, the sovereign Lord is my strength. So, sino po ang strength natin? Ang Diyos. Diba? Hindi ang buhok ni Tatay Samson. Pero dahil yun ang covenant niya, dahil nasa ring baby siya, parang pinutol niya po yung kanyang connection at relasyon na ginawa, na kinumit ng kanyang nanay at tatay dahil sa kanyang pagko-compromise. Dahil sa puso niya, sa pagmamahal niya kay Delilah. Number 4 po, compromise blind us and bind us. Number 4, compromise blind us and bind us. Amen? Nung pong hinuli siya, di ba? He captured, anong ginawa nila? They poke his eyes. Di ba? Binulag siya, he become blind. Di ba? At ginawa siyang alipin. Ginawa siyang prisoner. Isang hukom po, isang judge na naglilid sa Israel. Ginawa nilang prisoner. Ano nangyari sa kanya? He both become bound and blind. Na-bound siya, di ba? Na-bound na nga siya sa prison, naging bulag pa siya. Kasi bakit? Naging bulag siya kasi sa pagko-compromise. Sin up to sin, di ba? Yung pagko-compromise ng pagkakasala. Hanggang nahulog siya sa bitag ng kaaway. Hanggang nabulag po si Tatay Samson. And sometimes ganun tayo, nabubulag tayo sa katotohanan. Number 5 po. Compromise exposes our biggest battle. The one within. Yung pagko-compromise po natin, na-expose po nito yung biggest battle. Amen? Katulad ng sabi ko po sa inyo, unlike other judge, si Tatay Samson po, pag binasa niyo yung Book of Hukom ng Judges, lahat ng mga naghukom doon, nakipaglaban po sa battle, as in labanan, di ba? Ilang libo, di ba? Sila Deborah, marami silang mga kinalaban. Sila Tola, marami silang kinalaban, as in, mano-manong labanan. Pero si Tatay Samson po, hindi ganun karami. Actually, si Tatay Samson, makikita nyo, 1,000 ang kanya napatay. Basahin ko po Verse 23. Minsan, nagkati po ng mga haring Pilisteo upang magdiwang at maghandog sa Diyos-Diyosan nilang si Dagon. Sa kanilang pagdiriwang ay umawit sila ng pinagtagumpay tayo ng ating Diyos, maliit na Diyos po yon, laban kay Samson na ating kaaway. Nang siya'y makita ng taong bayan ng mga ito, umawit din at tayo'y pinagtagumpay ng ating Diyos laban sa sumira sa ating lupain at pumatay sa marami nating kasamahan. At sa laki ng kanilang katuwaan, naisipan nilang pagkatuwaan si Samson. Inilabas nila ito sa bilangguan at pinatayo sa pagitan ng dalawang malaking haligi. Sinabi ni Samson sa batang lalaki na umaakay sa kanya, ihawak mo ang aking mga kamay sa haligi ng gusaling ito. Gusto kong sumandal doon. Ang gusaling na napakasikip dahil sa dami ng tao, babae at lalaki, lahat-lahat ay 3,000, 3,000 po. Naroon din ang mga haring Pilisteo, masaya silang pinagkakatuwaan si Samson. At nanalangin si Samson, Panginoong Yahweh, mahabag kayo sa akin. Isinamo kong minsan pa ninyo akong kalakasin upang sa pagkakataong ito'y makaganti ako sa mga Pilisteo na nagdulot nila ay sa pagkadukot nila sa aking mga mata. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa dalawang haligi sa gitna ng gusali at malakas na sinabi, mamamatay ako, ngunit sama-sama tayong mamamatay.
Ibinuhos niya ang kanyang lakas at itinulak ang haligi. Gumuho ito at nagbagsakan ng mga pinuno at lahat ng Pilisteyong naroon. Kaya napatay ni Samson ni Samson sa oras ng kanyang kamatayan ay mas marami pa kaysa noong siya ay nabubuhay. Kinuha ng kanyang mga kapatid at mga kamag-anak ang bangkay ni Samson at inilibing sa puntod ng amang si Manoah at sa pagitan ni Zora at Estaol. 20 taon siyang naging hukom at pinuno ng Israel. Amen? So dito po ang biggest battle po ni Tatay Samson, sometimes hindi naman talaga yung Palesteo. Not the Palesteo. It's not the Palestine. Ang naging biggest po ni Tatay Samson, yung kanyang sarili. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa lahat po ng naging ni Tatay Samson, sa lahat po ng kanyang naging battle, hindi po siya nakipag-battle at nakipag-away sa maraming tao. Amen? Hindi siya nakipag-battle ng one-on-one sa mga tao po sa paligid niyo. Amen? Ang battle po ni Tatay Samson, yung kanyang sarili. Amen? Sometimes yun po tayo dahil we get along, 'di ba, sa mga tao, nami-mistreating nila tayo. Amen? Nami-misalign tayo. Even ang mga pangalan natin sometimes, 'di ba, hinahayaan natin na masira dahil lang sa pagko-compromise natin sa tao. Yung mga distraction ng mga kaaway because we love the world. 'Di ba? We love the things in the world. Yung own flesh natin, 'di ba? Una, yung people na kinakasama natin, yung mga impluwensya nila. Pangalawa, yung sarili natin. Napopokus tayo saan? Sa temptation of the world, 'di ba? Kaya yung kaaway po, nilulus niya yung ating sight. Tinatanggal niya yung ating paningin sa katotohanan. Amen? And sometimes, yun yung biggest battle natin. Is right here. Ito pong sarili natin. Kaya anong nangyari sa kanya? Minak siya, naging bulag siya, naging mahina siya, kinutya siya. Yung humiliation na ginawa sa kanya ng mga tao. At nung naranasan niya yung mga yon, di ba? Dahil sa mga compromising na ginawa niya, he pray. Di ba? At makikita natin doon yung bitter sweetness ng kamatayan ni Tatay Samson. Katulad po ng sabi ko, he is a complicated man, but God used him. Yung last request pa rin niya, dahil siya ay pinili ng Panginoon at kasama yun sa kwento niya. Lahat ng mga pagkakamali niya, lahat ng shortcoming niya, kasama yun sa pinili ng Panginoon. Alam ng Diyos na magkakamali siya, alam din ng Diyos na magkakamali tayo, pero pinili pa rin tayo ng Panginoon. Alam ng Diyos na kulang tayo, alam ng Diyos na hindi tayo perpekto, pero pinili pa rin tayo ng Panginoon. But for the last time, di ba? Yun yung ginawa ni Tatay. Sabi niya, for the last time he requests, one last chance, Lord. Ibalik mo sa akin yung lakas ko. So inamin niya na ang lakas niya, di ba? Galing sa Diyos. Ibalik mo ulit sa huling pagkakataon. Hindi lang para makaganti, hindi yun ang purpose ng God. Kasi narinig niya, di ba? Na yung mga sinabi ng mga tao, pinagtagumpay yung Diyos nila ng higit sa Diyos natin. Hindi pwede yun. Di ba? Kaya ginamit ng Panginoon yung sitwasyon na yon, hindi para ipagmalaki nila yung kanilang Diyos-Diyosan, kundi para mag-glorify ang Panginoon sa pamamagitan ng buhay ni Tatay Samson. Amen? Kaya minsan po, sa buhay natin, hindi po mahalaga. Hindi po mahalaga kung kailan ka nakakilala sa Panginoon. Some of you, di ba, maaga kayo nakakilala sa Panginoon. Some of you, 30 years na, 20 years na, 10 years na. Sino na po yung sobrang haba na ng paglilingkod ninyo sa Panginoon? Amen? Yung iba dito, kailan lang naging mananampalataya? Yung iba sa atin dito is still trying to figure out kung ano yung mga regalo natin, ano yung kailangan natin gawin sa Panginoon para maging kalugod-lugod tayo. Pero alam niyo po, if truly we want to start to serve God, hindi naman talaga mahalaga kung ano yung pinagsimulan natin. Ang mahalaga po on how we finish well. Gaano natin matatapos ang race natin. Kaya patuloy po tayo, run the race with perseverance. Nagpapatuloy mga kapatid. Maging be strong in the Lord. Di ba? Be strong in the Lord. And His might and His power.
sa Diyos natin hingin. Amen? Yung kalakasan na yon, yung kapangyarihan na yon, para makapagpatuloy tayong maglakad under the grace ng Panginoon. Maging lagi tayong mabilis na humingi ng tawad sa Diyos. Be quick to repent. Huwag tayong mag-compromise sa mga tao sa paligid natin. Pag mali, huwag nating dahil sa pakikisama, dahil sa respeto, hindi po, mas respetuhin natin yung Diyos natin. Amen? Do not compromise. Kasi bakit po? We are limited, mga kapatid. Hindi mo alam kung katulad ni Tatay Samson, yun na din yung ending natin. Huwag nating masyadong paganahin yung ating emosyon kasi we are not saved because of our emotion. We saved because of our faith, not feelings. Maraming tao napapahamak dahil sa puso, dahil ang puso mandaraya. Hindi po tayo naligtas dahil sa feelings natin. Naligtas tayo dahil sa faith. Wag natin masyadong ginagamit yung ating puso po dahil minsan yun ang magpapahamak sa atin. Kasi hindi natin alam, si Tatay David po nabigyan ng pagkakataon. Mahabang pagkakataon pa na maglingkod after siya, 'di ba, ni-rebuke ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay ni Prophet Nathan. Nabigyan ng pagkakataon na mabago yung pangit na kwento, naging maganda, 'di ba? At hindi masalimuot na kwento, 'di ba, na naging murderer siya. He's not perfect leader, he's not perfect king. Pero ginamit pa rin siya ng Panginoon at wala tayong magagawa doon. Our thought is not God thought. Our way is not way ng God. Kaya kahit gaano pa kasama yung isang tao na yon, sa last minute ng tao na yon, hindi natin pwedeng sabihin na nasa langit siya at tayo magja-judge at nasa impyerno sila. Hindi po. You cannot judge. We are not judge. Hindi natin pwedeng sabihin, ay, drug addict kasi yan, kaya namatay. Hindi mo alam sa huling pagkakataon na humingi ng tawad katulad ni Tatay Samson. Sa huling pagkakataon, Panginoon, patawarin mo ko. Kasi yun lang naman eh. Ang ano ng salvation, hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Tanggapin mo lang siya na maging Diyos at sarili mong tagapagligtas, may eternal life ka. Katulad nung nasa krus, Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nasa kaharian mo na. Ngayon pa lang inaalala na kita, di ba? Sabi ng Panginoon, yun lang naman eh. Hindi naman sa pamamagitan ng gawa natin. Kaya kung tayo yung klase ng tao na tingin sa kakulangan ng iba, observe sa mali ng iba, imbis na tingnan yung mga mabubuting pwedeng tingnan nila. Kasi nature natin yun ng mga tao. Laging sa mistake, laging sa pagkakamali, kahit napakaraming tama na ginawa ng tao. Lagi tayong sa mali nakatitig. Pabalik-balik yung asawa mo, babae noon, inuulit mo pa rin hanggang ngayon. Natatandaan mo ba nung babae ka? Siguro hanggang ngayon, ginagawa mo pa rin yan. Sabi ng Bible, di ba? Don't put record. Ang tunay na pagmamahal, hindi naglalagay ng record. Hindi ka nagguguhit na ito yung naging kasalanan ng asawa ko, ito yung naging kasalanan ng tatay ko, kaibigan ko, ka-church ko. Di ba? No, do not put record. Hindi ka nagre-record ng mga kasalanan nila. Kasi kung ganun na lang ang ginagawa ng Panginoon sa atin, paano na tayo? It's not about our past. Di ba? Maaring di mo mababago yung pagpapatawad mo sa mga taong gumawa sa iyo ng mga nakaraan na pwedeng hindi mo makalimutan, pero magbabago ito ng future mo. Mababago nito yung pananaw mo sa hinaharap. Hindi mo mababago yung nakalipas na ginawa nila sa iyo, pero mababago mo yung future mo at hinaharap mo dahil nagpatawad ka. Amen? At napakahalaga, let's walk in grace, not under the grace, not below the grace. Kasi we are under the grace. Amen? So, mahalaga po, yung pwede nating aralin, yung principle na, hindi ko sinasabi, we are not katulad ni Tatay Samson. Hindi natin kailangan makipag-compromise katulad ng buhay ni Tatay Samson. We don't have to define ourselves. Hindi natin kailangan i-define yung buhay natin katulad ng pamumuhay ni Tatay Samson. We have different life, different way, different story. And I hope yung istorya ninyo, matapos natin yung ating karera. Hindi kailangan mauna ka, Tatay Yolando. Basta patuloy ka lang sumusunod. Patuloy lang yung destination mo, naka-fix lang kay Jesus. Hindi naka-fix sa comparing sa other people to the point na kino-compromise mo na yung sarili mo. Ang goal natin is be like Christ-like. Be Christ-like po. Diba?
Na hindi tayo mabuhay dahil ginagawa ko to lahat, hindi ikaw ang gumagawa nun. It's because of the Holy Spirit. Kaya ka nakakagawa ng mabuti at tama sa harap ng Diyos. It's all the work of the Holy Spirit. Walang ikaw. Walang ikaw dahil kung tayo lang, we are weak. But the Spirit is willing. Walang tayo. Lahat yon ay biyaya ng Panginoon sa atin. Kung bakit tayo nagpapatuloy. Huwag nating tingnan na work natin yon. Let's become our being. Nagmamanifest siya ng natural sa buhay natin. Lumalabas siya ng natural, hindi binibilang natin yung work natin. Amen? Kaya tayo nagpapatuloy, it's all because the grace of God. Dahil nagmamahal tayo, dahil naunawaan natin at naintindihan natin yung way ni Lord, yung heart ni Lord, yung isip ni Lord. Amen? And mahalaga po yun kasi yun yung magbibigay sa atin ng inspirasyon na magpatuloy tayo sa kabila po ng mga struggle, sa kabila ng mga kasalanan at darkness sa mundong ito dahil sumusunod tayo sa light na yun. Amen? So purihin po ang Panginoon, muli po, do not compromise. Amen? Kasi hindi tayo bumabagsak sa maliliit na bagay, bumabagsak tayo sa patong-patong na maliliit hanggang lumaki po at magdala sa atin sa trouble. Amen? Hallelujah. Kaya mahalaga po yun. Mahalaga po yung ating pinag-aaralan. Amen? Compromise eventually makes us oblivious to the obvious. Wag tayong maging hindi aware sa mga bagay na nakikita natin kahit obvious naman dahil lang sa pakikisama natin. Kahit na nagsisinungaling sila sa atin, di natin ma-recognize. Do not compromise sa ganung bagay. Pangatlo, compromise depletes us to God's strength. Inuubos tayo ng pakikipag-compromise natin, nauubos ang lakas natin sa mga taong, di ba? Umuubos ng ating lakas. Di ba? Huwag nating hayaan na dahil sa pagko-compromise natin sa tao, hindi natin mamalayan, the Lord left us na. Iniwan na tayo ng Panginoon. Amen? Dahil kinompromise natin yung relasyon natin sa Diyos, dinisconnect natin. Kaysa i-disconnect natin yung mga bagay na nagko-compromise sa atin sa mundo. Amen? Pang-apat po, compromise blind us and bind us. Dahil sa ka-compromise natin sa mundong ito, hindi natin namamalayan, tayo na'y magiging bulag, tayo na'y mababound, at tayo pa'y mabablind. Amen? Compromise, number 5, expose our biggest battle, the one within. Ang sarili po talaga natin ang greatest battle natin. Hindi ang demonyo, kasi ang demonyo nasa ilalim lang ng paa natin. Nasa talampakan lang natin. Ang mundong ito, di ba? Na-conquer na ng Lord, sabi niya. At binigyan pa tayo ng comforter ng Panginoon. Totoo po yun. Ang sarili natin ang kalaban natin. Hindi ang mga tao sa mundo. Amen? Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, marami pong salamat, O Diyos, sa mensaheng ito. Salamat na patuloy kang gumagabay, pumapatnubay sa bawat isa sa amin, na makita namin ang katotohanan ng buhay, na makita namin ang katotohanan ng iyong banal na salita, at makita namin ang katotohanan at masalamin namin ang aming sarili ayon sa kalooban mo, ayon sa Lord, sa image mo at hindi sa image ng mundong ito, Panginoon. Na Lord, yes, nabuhay ka sa mundong ito, but you never compromise sa kasalanan, sa darkness, sa evil ng mundong ito. But Lord, nag-shine pa rin ang ilaw mo. Kaya Lord, turuan mo kami na mas magliwanag kami sa mundong punong-puno ng kadiliman, puno na, Lord, crucial na mundong ito. Yung pasirang-pasirang mundong ito, patuloy kaming magliwanag, Ama, at we don't compromise sa gusto ng mundo, kundi sa gusto mo. At sa relasyon namin at connection namin sa iyo, patuloy kaming mag-connect at mag-focus, Ama, in the mighty name of Jesus. Lord, bless us, O God. Bless us yung puso na marunong, Panginoon, magpakumbaba sa harapan mo, marunong sumunod sa harapan mo, at marunong magpaturo sa iyo, O God. In the mighty name of Jesus, I pray. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po, at God bless po sa bawat